Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Sa mga oras po na ito mga kaibigan ay nakikipaggirian po ang Gilas Pilipinas Men's Basketball Team sa FIBA Asia Champions na Iran. At matapos po tayong malublob sa 13-point deficit kanina, tanga na po ng Pilipinas through a 3-pointer ni Paul Lee ang kalamangan 37-36 papasok po sa huling yugto ng third quarter. Samantala, hindi naman ho pinalad si Pinoy Wushu expert Jean-Claude Saclag na makamit ang kanyang birthday wish. Katapat po ang mas veteranong Chinese rival, yumukod si Saclag sa kanyang misyon na masungkit ang unang medalyang ginto ng Pilipinas. Ang kabuang detalye, hatid ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Bigo si Pinoy Wushu bet Jean-Claude Saclag na maibulsa ang medalyang ginto ng Sanda Men's 60kg class sa Asian Games sa Incheon, South Korea. Katapat si Hong Xingkong ng China, nakita ang pagiging inferior ng University of Cordilleras Pride laban sa pambato ng bansang nakaimbento ng Wushu. Bagamat nagpakita ng bilis at aggressiveness si Saclag, mas nagamit ni Hong ang kanyang mas mahahabang bias at kamay para sagarin ng Pinoy fighter. Ilang beses tinamaan sa tiyan si Saclag sa kanilang 2-round match na nagsilbing baitang ng Chinese fighter tungo sa pagkopo ng 2-0 victory. Sa panayam ng Sports Radio 918 matapos ang laro, halos mangiyak-ngiyak si Saclag sa kanyang naging second place finish. Binigay po lahat yung best ko, kaso lang, isipan natin puro na kaya. Bagamat hindi nasungkit ang ginto, ipinagmalaki ng 19-year-old fighter na masaya pa rin siya dahil nagawa niyang sumabay sa tikas ng Chinese rival. Masaya pa rin kahit talo kasi naka-silver po tayo, tapos hindi ko expect na gawin ko yung China, mapahirapan. Kasi napanood ko yung mga laro niya sa lahat ng kalaban niya, parang pinaglalaroan niya lang. Si Saclag ay magdiriwang ng kanyang 20th birthday sa Incheon bukas, kung saan ang gold medal ang kanyang hininging birthday wish. Pero inamin ni Saclag na kontento na rin siya sa ngayon, pero nangakong babawi sa susunod na pagsuot ng kulay ng watawat ng bansa. Relax ng konti, tapos mag-training na naman, pag-aralan yung mga laro, may video. Sa ngayon ay magpapahinga muna si Saclag pero agad umano siyang babalik sa ensayo sa World Cup na magaganap sa Nobyembre. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Kulang 6 na minuto po ang nalalabi sa bakbakan ng Gilas Pilipinas at Iran. Lamang pa rin po tayo 41-37. Samantala, ipinagmalaki naman po ni Maxine David ang impresibong performance ng kanyang amang si Gary sa opener ng Gilas Pilipinas kontra India sa Men's Cage Wars ng 17th Asian Games noong isang araw. May report po si Miss Ann Camovinas ng Sports Radio 918. Labis ang katuwaan ni Maxine David sa ipinamalas na breakout game ng kanyang amang si Gary sa panalo ng Gilas Pilipinas kontra India kahapon. Sa opener ng Philippine Quintet sa men's basketball competitions ng 17th Asian Games, sumiklab ng husto sa opensa ang tinaguriang El Granada upang mahirang siyang best player of the game sa kanyang scoring output na 13 points. Masaya na po, best player. Kasi magaling po siya, mabait. Pinapunayan niya yung worth niya para sa Gilas. Hindi po ako napahiya sa mga sinasabi ko po sa kanya. Kasi po ginamit na po siya tapos best player pa po. Samantalang hindi naman napigilan ni Maxine na malungkot sa tuwing naaalala ang pagkutya ng ilang fans sa kanyang ama sa mga social networking sites. Partikular na kinuwestiyon ng mga fans ang presensya ni David sa Gilas team matapos na dumana sila ng slump sa FIBA Asia Men's Championship noong isang taon. Sad po, pag yung iba like foul word. Sa daddy mo? Opo. Sinasabi ko lang po magkakatiwala din po sila kay Daddy minsan pag nilang naglaro po. Bukas ay makakatapat naman ang Gilas Pilipinas ang Iran sa kanilang ikalawang asignatura sa Incheon Asia. Para sa PTV Sports, Anca Morviña, Sports Radio 918. Update pa rin po sa laban ng Gilas at ng Iran. 4 na sunod-sunod na puntos po ang naibuslo ng mga Iranians. Ang score po, 5 minuto sa laro, 41 all. Punta po tayo sa boxing.
Isa po sa pangunahing misyon ni Denver Cuello sa kanyang comeback fight sa susunod na buwan ay ang maipagpag ang kanyang kalawang sa katawan. Kaya naman hindi pinapansin ng 27-year-old Pinoy hard hitter ang obserbasyon ng ilang fans na mahinang klase ang kanyang October 11 opponent na si Jaipeth Chayong-jim ng Thailand. Narito po ang report. Walang problema kay WBC light flyweight contender Denver Cuello kung mahinang klase ng boksingero man ang kanya makakabangga sa comeback fight sa susunod na buwan. Ikinasa ng mga organizers ang matchup ni Cuello kontra Thai rival Jaipeth Chayong-jim na may untested record na 3 wins at 1 loss. Pero ayon kay Cuello, mas importante para sa kanya ang maipagpag ang kalawang sa kanyang katawan lalo pat mahigit 1 taon siyang nabakasyon. Siguro po yung pagkiramdam ko na tutuwa rin po ako na makabalik ako sa taas ng ring sa October 11. Bukod pa rito, hangad rin ni Cuello na masukat muli ang sarili matapos na sumarang siya sa operasyon sa kanang balikat noong 1 taon. Umaasa rin ng 27-year-old Ilonggo puncher na tutuparin ng WBC ang pangakong ilalaban siyang muli para sa world title. Ito nga yung ginaano namin ng manager ko dahil nga siyempre unang comeback fight ko. Siyempre hindi rin kami nagbibigay ng kumpiyansa kahit sabihin natin na yung Thailander medyo masama yung sinasabi nila, medyo masama yung record, pero siyempre hindi kami nagbibigay ng kumpiyansa dahil nga babalik lang namin sa taas ng ring. Kaya siyempre dobling sikat talaga para makabalik sa taas at makalaban ulit ng world title. Dahil nga yung promise ng WBC siguro matutupad naman yung pagkatapos ng Oswaldo Noboa at saka yung Wan Ying, yung Thailander. Kung sino manalo doon at saka manalo ko sa laban ko ngayon, siguro ito yung chance ko ulit na makalaban ng isang world title. Si Cuello ay huling lumaban para sa korona ng WBC Minimum Weight Division noong June 2013 kung saan lumasap siya ng unanimous decision loss sa kamay ni Chinese champion Xiong Zhaojong. Update po sa bakbakan ng Gilas at Iran. Sunod-sunod po na turnovers ang dinanas ng Pilipinas. Dahilan upang lumamang na po ang Iran 43-41. Pero teka, naka 3 points po si L.A. Tenorio. Balik sa atin ang lead, 44-43. At yan po muna mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po yung nabitin, tumutok sa amin mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po niya likod, Snow Badua.